Isang magandang morning po sa inyo mga kaibigan, saan man kayo naroroon. Tayo po ay narito pa rin sa countryside po ng Germany. At may nahanap nga po tayong isang Pinoy na nakausap natin at love na love niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Random yun kapag kayo ng basihan mo at mag-survey ka, siguradong lahat ng mga Pinoy ho dito at lahat ng mga Pinoy saan mang bahagi po ng mundo ay sigurado pong nagmamahal sa pamilya Duterte. Ayan mga kaibigan, alam nyo ba yung sinasabi nilang Solid North dati? Yung Solid North, ibig sabihin pag sinabi mo Solid North is puro Marcos yan dapat, di ba? Wala na, that is already a thing of the past mga kaibigan. Dahil mismong kausap ko ay taga dyan mismo sa Lawag nakatira. Ang dami daw ho dyan talaga na pro Duterte dyan mismo sa baluarte ng mga Marcos ang maka Duterte, pero hindi lang lumalabas dahil alam nyo naman kahit pilit pinagtatakpan yung pagiging diktador sabi ng kausap po na dyan mismo sa Lawag lumalabas daw ang pagiging diktador mga kaibigan. Ano ho ba yung isa sa mga ebidensya na meron hong hindi pagkakaunawaan sa inner circle mga kaibigan ng pamilya Marcos? Yun pong paghiwalay ni Manang Amy, pagiging independent niya sa mga kandidato at tumiwalag dun sa line-up ng kapatid niyang si BBM mga kaibigan. Dahil sa totoo lang, ang sabi ho nung kausap nating Tagalawag, ang kingpin talaga ng pamilya Marcos, political kingpin ng Marcos, bukod dun sa tatay niya noon, si Manang Amy, siya yung pinakamatanda, di ba? Pero tumiwalag siya. Ano yung dahilan? Hindi natin ma-confirm, pero sabi mismo ng ating kausap na Tagalawag, merong hindi pagkakaunawaan talaga itong si Manang Amy at yung kanyang hipag. At saka siyempre yung in-appoint pa ni BBM dyan sa Palasyo ng Malacanang, malamang yung kanyang executive secretary at iba pa mga kaibigan na nagpapatakbo sa kanyang gobyerno. Kumbaga ibig sabihin, hindi yung si Bongit ang talagang nagpapatakbo kundi nadidiktahan siya. Yun ang sinabi ko sa akin mga kaibigan. At alam nyo ba na dyan pala sa Lawag mga kaibigan, maraming nagpapalabas mga kaibigan na yung mga sinasabi nilang pro-Chinese ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila mismo dyan sa Lawag Chinese ang sinusuportahan. Anong patunay ko? May mga video ako mga kaibigan. Huwag niyong sabihin na pro-Chinese itong si Pangulong Duterte. Siyempre nakipagkaibigan siguro, dumalaw siya dun sa China Pero sana bago po ninyo linisin ang inyong mukha o ang dumi sa inyong mukha, bago nyo linisin ang dumi sa mukha ng ibang tao, linisin muna ang inyong dumi, dahil kayo mismo ay sumusuporta sa mga inchik dyan sa Lawag. Sino ba yung mga kandidato dyan sa Lawag City for mayor at mga konsehales? Kundi mga apelidong inchik. Pustahan tayo. At ine-endorso ito ng mga Marcos, particular ni Sandro. Sa totoo lang, may video ako dyan. Yan ang nakita ko sa video Yun ang video na sinad sa akin Hindi ho ako nagbubuladas dito. Hindi ho ako nagsasabi ng walang katotohanan. Nakakatawa lang mga kaibigan Sinasabing Duterte is pro-China and pro-Chinese. Pero ito ho mismong kanyang anak, si Kong Sandro, ine-endorso at sinusuportahan mga kaibigan yung mga kandidatong incheck para dyan sa mayoralty candidate ng Lawag City.
At mukhang tumiwalag na dun sa kamag-anak nila mismo na mayor, si Michael Quezon. Oh, mukhang tumiwalag na sila. Tumiwalag na si Michael Quezon sa mga Marcos dahil ang sinusuportahang kandidato, itong si Sandro, ay mga apelyidong incheck, mga incheck nga kahit ipinanganak sa Pilipinas ano ba yung apelyido? Incheck, di ba? Ganun lang naman yun Yun ho mga kaibigan ang ibig kong sabihin. Nasaan naman lamang yung mga supporters ni BBM. Siyempre marami din, siyempre hindi natin maitatatwayan mga kaibigan. Pero ang mga kalatas kasi na nilalabas nila minsan, pro-Chinese, kaibigan ng Chinese, si Duterte, ginagano nila, di ba? Pero sila mismo mga kaibigan, ay sinusuportahan ang mga Chinese para kumandidato ng pagka-mayor at iba pang posisyon dyan po mismo sa Lawag City. Pwede nyo hong pabulaanan ito kung hindi totoo, pero may mga video ho ako mga kaibigan. At meron ho tayong mga kakilala, siyempre, na taga dyan mismo sa Lawag at nagsasabi na hindi lahat ay makamarkos pag sinabi mong Lawag o Ilocos Norte, lahat makamarkos, hindi na. That's already a thing of the past. Hindi na ho ngayon. Marami daw Duterte dyan mga kaibigan. Maraming Duterte na hindi lamang nagsasalita, pero marami ho sila. Wala na yung solid north, wala na yun. Hindi na totoo yun, lalo na ngayon na matindi ang pagkahati-hati. Matindi mga kaibigan, matindi. Ewan kung saan papupunta, saan patutungo itong Marcos administration. Sinimulan kasi nila kinawawa nila yung mama, itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Sana man lamang idinaan sa tamang proseso mga kaibigan. Itong mga tagapagtanggol ni BBM, itong si Boying Ramulya, nahuhuli, nabibingwit mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat tayo. Ito marami din sigurong ayon sa kanya, pero para sa akin lang naman, itong si Manang Aimee ang nagsisilbihong tagapaglabas, nagsisilbing oposisyon na naglalabas ho ng mga maling nangyayari. Mga paglabag sa ilang mga proseso na dapat ay nasundan o sinunod ng PNP at ng mga opisyal ng pamahalaan, lalo na po nung pilit dalhin dyan po naman sa Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami lamang po sa marami pang updates mula po dito sa countryside ng Germany. Ako po si Buddy Bernardino. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo kahit isa lang. Masayang-masaya na po tayo. Thank you. Bye. Ayan, ang dami ring ho dito. Cherry blossoms. Ayun na yun.